Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai, di ba pa? So ngayon mga paps, dito sa harap nyo, ayan, ito sa aking likod mga paps, mayroong mga materyales. Ito ay Ficus retusa, tapos ito ay Ficus religiosa. So kailangan ng i-harvest to mga paps, mga nakarekta sa lupa, although yung isa ay hindi masyadong rekta, meron pa rin training pot, pero yung ugat po niyan rekta na sa lupa. So ito mga paps ay kailangan ng i-harvest para gawing bonsai material. So tingnan natin mga paps yung dalawa na yan. So malalaki na yan mga paps. So ayan mga paps, unang gagawin natin mga paps, ipupruning muna natin to. Tanggalin muna natin yung mga sobrang ano na yan, sobrang branches, sobrang laki na, para mas madali yung pag-harvest natin. So, putulin muna natin yan. So, isang reason mga paps para na gusto ko nang i-harvest to kasi kailangan mga paps na kailangan na malinis din to dito, no? Ayusin yung lupa para mas malawak yung mapagtamna natin at saka mas maganda na rin. So, yan mga paps, mapapansin nyo sobrang laki na kasi nito. So, yan yung katawan. Tingnan muna natin mga paps, lapitan muna natin. So ayan mga paps yung katawan niya. Yan. Bali triple trunk yan. Makikita nyo yan. Isa, dalawa, tatlo. So triple trunk yan mga paps. So gagawin natin yan na ang tawag ito, rough style. Kasi ito naman yung isa. Ito yung Ficus religiosa. Ito mga paps ay may buntot. Ito parang hugis puso. Tapos may buntot. Yan. Ang gagawin natin dyan, putol muna tayo dito. Itara lang natin to. Ito hanggang dito. Putulin natin yan. So tara, itong isa. Unahin natin itong retosa. So sa pag diyon ito mga paps, puputulin muna natin to ng ng hanggang doon sa taas na gusto natin. Yan. Yung tatlong katawan nito ay hindi magkakasing taas. Kaya mga paps, sobrang laki na nito. Papakita ko sa inyo yung mapuputol. Ayan. So pwede sanang i-markot mga paps, no? Pero marami na ako nito. Ayan, no? So ang laki. So ang gagawin ko, kunin ko lang to. Tatanim ko tong katawan. Susubukan ko kung mabuhay itong yan mga paps. So, pwede na ulit to. Pwede nang pang tawag nito, pang niwaki, no? Garden tree. Yeah. Yun. Susunod ito. So hindi natin kailangan itong malaking katawan sa bonsai. Ayan mga paps, laki. Unti-untiin natin nang makuha natin yung gusto natin. Yan. Alright. So, ayan na itsura niya mga paps. Biglang nawala. Ito na lang isa yung natitira. So ayan mga paps, nawala naman tayo ng microphone, pero okay lang. So linisin muna natin to para makuha na natin.
Meron bang tumubo dito na isang branch? Yeah. Tulin natin yan. Tulin muna natin yung mga maliliit na branches. So bubuhatin ko lang mga paps. Tingnan natin kung saan na yung madadala. So dito parang merong ugat dito sa part na to. So bungkalin natin yan mga paps. So pagpasensyahan nyo na mga paps kung medyo humina yung sound kasi sira na naman yung ating microphone. Putulin na lang natin sa ilalim. Aray. Yeah. So, ganyan mga paps, kahirap mag-hunt. Yeah. So mga paps, ito na, nakuha natin successfully, ano, yung isang material. Ayan siya. So napakaganda. Triple trunk wrap style. Yan. So susunod yung isang Picos religiosa. So mga paps, yan yung Picos religiosa. Makikita nyo po yan. Yan. Medyo hiningal ako mga paps doon sa unang material natin. So yan yung isa. Puputulin ko siya dito. Tapos ito yung magiging continuation ng trunk nya. So mayroon siyang tapering. Puputulin ko yan dyan bago siya hukayin. So siya. Ito tatanggalin ko muna to. Ito yung magkukontinue ng kanyang trunk line. Yeah. Putol dito.
paps, ganito siya kalaki. Yung kanyang katawan. Kita niyo po ba itong kamay ko? Ayan o. Ito yung lagari. Yan po siya kalaki. Yan o. Yan po pag hinawakan ko ng buo yung trunk. So ayan na mga paps. Hindi nga lago ah. So ngayon, hukayin na natin to. Itong dito, kukunin na natin yan. So pagpasensyahan nyo na mga paps kung medyo mahina na yung sounds natin, sana naririnig nyo pa rin yung mga pinagsasabi ko rito. Yan. Bahin natin yan. Medyo malaki. Ito mga paps, ficus na to ay bihirang gawing bonsai kasi malalaki yung dahon niya. Pero nakagandahan kasi ako kasi unique siya mga paps kumpara sa ibang ficus. So tinanim ko talaga to dito mga paps sa lupa para dito siya i-drain, lumaki yung trunk. So ito mga paps, nakikita nyo po ba to? Yan, baba natin konti. Yan. Ito mga paps ay tiles, nilagyan ko talaga siya sa ilalim ng tiles. Yan, pag tanim ko nilagay ko ng tiles dito para hindi siya mahirap kukayin. So yan, purpose niyan para madaling i-harvest, tapos yung roots niya hindi taproot, magiging radial. Yeah. Meron pang isang nag-angkor na roots. Yun. Wala may malaking roots. Yun pang isa. Yun. So ayan mga paps, nakuha ko na yung pangalawang material. Ito siya. So ito yung unahin natin itatanim. Ito ay Ficus religiosa.
So medyo hiningal ako mga paps. Ayan. So tatanggalin ko muna tong roots na yan na pataas kasi hindi magandang roots papunta siya sa taas. Yan. So, ang ganda mga paps. Ayan o, rotary na yung ugat nya. So, tara itanim natin to mga paps. So, ayan mga paps, dito ko muna itatanim itong isa. Ito. Ayan, dito ko muna siya ilalagay. Ayan mga paps, may mga butas yan. Ginawan ko na ng butas. At dito rin ako kukuha ng lupa na pagtatamnan sa kanya. Kung saan ko siya kinuha, doon din ako kukuha ng lupa para alam ko na medyo sanay na siya doon sa lupa na yon. So ayan. So dito tayo sa isang ayan. Wait lang. Sa kabila. Dito tayo mga paps kukuha ng lupa. Yan, tapos dito rin natin siya ilalagay. So, sana mabuhay siya rito mga paps. Yan. Yung isa mga paps, wala pa akong pagtatamnan, wala akong malaking pot, walang magkasya, no? Hindi siya magkasya. Kaya papahuli ko na muna itatanim yon. Sana mabuhay ito mga paps, ano? Ficus religiosa. Ayan. So ayan mga paps, nalagyan ko ng lupa na itanim ko na. Bali, ang susunod nito mga paps ay didiligan ko siya, tapos sa lilim ko lang muna siya ilalagay para makarecover. Pag nakarecover na siya, saka ko na siya mga paps ilalagay sa full sunlight. So ayan mga paps, itong isa, yan. So walang magkasya na pot, hindi siya magkasya sa mga pot na available ngayon. So ang gagawin ko, gagawin ko muna siya ng parang bed, plant bed, tapos dun ko muna siya ilalagay para lang kapag nabuhay siya, yung ugat niya ay hindi direkta doon sa pinakalupa, mabilis pa rin makuha. Habang hindi pa ako nakakakuha ng tamang pot para sa kanya. So ito mga paps, naka-root ball naman yan, so sa tingin ko hindi naman yan basta-basta ma-dehydrate, ma-dried. Kaya yun lang muna as of now. So yun muna mga paps. Sa video ngayon, ito mga paps ay bonsai hunting, yamadori. At sana mga paps ay nag-enjoy kayo sa panonood. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga paps, iimbitahan ko ulit kayo na mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell at share nyo na rin para meron po tayong maabot ng mga nais mag-bonsai. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.